Vice Ganda nanganganib kay Marcos Jr. Bakit kaya? So ito na, manorin natin yung kay Vice Ganda. Ito nga, no, President Marcos Administration PhilHealth issue. So panoorin natin. PhilHealth, Diyos ko, nakakapanghina. Oo, kung ikaw ay mahirap at nagbayad ka ng maayos sa PhilHealth, At hinulugan mo yun. pag nabalitaan mo yung ginawa sa PhilHealth, mamamatay ka agad. Alam mo yung magnakaw ka pa lang, ang sama na nun. Oo. Pero yung magnakaw ka sa mahirap at sa mga may karamdaman, grabing kademonyohan Oo. yun. At yung Ang kademonyohan yun na yan, hindi lang kayo magdudusa, pati mga kaapu-apuhan yung magdudusa sa ginawa nyo, mga walang yakay. Tsaka isipin mo, di ba, paano ka nakatulog na alam mong kinuha mo yun sa pera ng mga Hindi naman tao? natutulog yung mga addict din yung mga yan. Umaas. Itong ina. Urging you to resign. Resign po. Sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang Hindi na pag-usapang droga, takbo eh. Ay. Diyos ko yung Ito panoorin natin ulit. Ang ganda panoorin eh. Ang ganda. Grabe. Sa pool si Marcos dito. Oo. Kahit pa paano may ano rin pala to si Vice Ganda. Nakakaramdam din. Bagay, pinklawan pa nga pala to, no? issue lang ng PhilHealth, Diyos ko. Nakakapanghina. Oo, kung ikaw ay mahirap at nagbayad ka ng maayos sa PhilHealth, At hinulugan mo yun. pag nabalitaan mo yung ginawa sa PhilHealth, mamamatay ka agad. Alam mo yung magnakaw ka pa lang, ang sama na nun. Oo. Pero yung magnakaw ka sa mahirap at sa mga may karamdaman, grabing kademonyohan yun. Grabe. Grabe. Di totoo yun, ha? Yung pagnanakaw, masama na nga yun, eh. Tapos, yung nanakawan mo, may karamdaman, may nararamdaman, tapos halos hindi nga sila makapagbayad sa taas ng bill nila sa ospital. Tapos yun pa yung nanakawan mo. Talagang sagad sa kademonyohan. Ako, approve ako dito. Ako ay naging kalaban din ako ni Vice Ganda, ha, sa mga pahayag niya or mga patama niya sa Tito Vic and Joey noon. Pero eto, approve ako dito kay Vice Ganda dahil sa sinabi niyang to. Totoo talaga to eh. No? Totoong-totoo yung mga sinabi niya rito. At ang malupit pa dito, eto yun. At yung Ang kademonyohan nyo na yan, hindi lang kayo magdudusa, pati mga kaapu-apuhan yung magdudusa sa ginawa nyo, mga walang yakay. Tsaka isipin mo, di ba, paano ka nakatulog na alam mong kinuha mo yun sa pera ng mga Hindi naman tao? natutulog yung mga addict din yung mga yan. Umaas. Doon yun talaga eh, pinakabaon na baon hanggang buto yun eh. Bangina, paano matutulog yung mga adik yung mga Sarantado ka, Vice Ganda. Hindi kaya matanggal to si Vice Ganda? Hindi kaya gurgurin ng network nito? Ayun ako, Vice Ganda, pag ganyan na ganyan, baka matulad kayo. Sa bagay, wala na rin pa nga pala prangkisa to, no? Hindi baka ipatanggal to sa GMA. Kaya na po, kawawa naman. Alam nyo naman ngayon, pag ikaw ay against to Marcos Jr., talagang or against ka sa administrasyon or may sasabihin ka lang na sa loobin, talagang gugurguring ka or tinatawag na parang pag-iinitan ka na. Kaya nga sabi ni PRRD, talagang kung usapang diktador, talagang para sa mga Pilipino ay mas triple ho itong si Marcos Jr. Grabe. May karamdaman na nanakawan mo. Sama nun. Yung tipong patay na yung tipong hirap na yung tao, gigipitin mo pa. Yun yung pinakamasamang ginagawa dito sa Pilipinas talaga. Oo, yung mga katulad niya, yung corruption nga, biruin mo halos gasingko na nga lang ang napapakinabangan ng mga Pilipino, nanakawin mo pa. Demonyo talaga kung may tuturing. So yung mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa napanood nyo at mga dito sa kay Vice Ganda, sa mga sinabi ni Vice Ganda. Pero dito muna tayo sa
ito yung etong pagbaba ng isa sa mga talagang hanggang ngayon iniisip ko na kung saan nila nakuha itong surbi na ito. Surbi. Hindi ko talaga alam kung saan, kung talagang kung anong pumapasok sa utak ng gobyerno na hindi ba iniisip ni Marcos na may mata at tenga din tayo? Parang kasi dito kasi mga kaibigan, parang kasi, alam mo yung tipong parang tingin ni Marcos sa atin, wala tayong tenga at mata. Yung tipong parang wala tayong nalalaman sa nangyayari sa buong Pilipinas. Alam niyo yun? Grabe niya tayo maliitin no? Grabe niya tayo hamakin na ang tingin niya sa atin parang napakababang nila lang na walang alam sa mga nangyayari dito sa Pilipinas. Ito kasi yung papanoorin natin. Pagbaba ng crime rate sa Pilipinas, hindi ka panipaniwala. Sabi ni official. Yeah. Totoo naman, hindi naman kapanipaniwala. So panoorin natin to. Hindi naniniwala ang dating tagapagsalita ng palasyo sa ulat ng PNP na bumababa ang krimen sa Metro Manila. Kung bakit, alamin sa balita ni Berhil Parba. Talagang bumalik. They are back with the vengeance. Ito ang mariing sinabi ni Attorney Salvador Panelo sa estado ng kriminalidad sa bansa kahit pa nagpalabas ng ulat ang Philippine National Police o PNP na bumaba umano ng 21% ang crime rate sa Metro Manila mula 1 ng Enero hanggang 15 ng Pebrero ngayong taon. Parang saan kaya nanggaling yung survey na yan? Unang-una, ang krimen ay nagmumula yan, ang pinakaugat niyan ay droga. So doon pa lang, sa dinami-daming nahuhuling mga droga, ngayon, sabihin na natin meron talagang nahuhuli ng mga droga, pero walang nahuhuling drug lord. So kung nahuhuli lang yung droga at yung drug lord hindi nahuhuli, so nandyan pa rin talaga ang krimen na yan. No? So paanong nabawasan or paanong bumaba ang crime rate dito sa Pilipinas? Halos araw-araw tayong nakakapanood ng mga batang ginagahasa, mga batang dinudukot, mga batang nananakit, yung mga adik na nabibidyoan na nagsashabu, yung mga adik na naaaktuhan ng mga nagnanakaw, pumapatay, nanggagahasa. So paano, yun? Hindi ba crime yun? Na halos lipa na nga ho ngayon. Hold-upper, agaw motor. Diba? Yung hold-upper nga ngayon matinik ni. No? Pagbaba nila at ikaw yung puntiriyang hold-upin, patay, babariling ka na lang. Yung hold-upper pa nga nun, okay pa kasi nakikipaghablutan eh. Ngayon hindi, babariling ka na lang. O yung agaw motor, bumalik na naman. Yung puting ban, bumalik na naman. Ano yan? Haka-haka ba yan? Yan ba ilusyon? Hindi ilusyon yan. Marami hong ngayon, mga kabataan nawawala. Baka nire-recruit na ng mga NPA dyan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya eto, maraming rito. Maraming nag-disagree dito sa balitang to. Kasi nga, anak ng teteng, paano bumaba yung krimen? Kami nga, hindi nga kami halos makalabas sa bahay namin. Oras ng gabi, hindi kami makabili ng gusto naming bilhin kasi nga delikado na. Bukod sa napakamahal pa ng bilihin, delikado na. Dito nga lang, dito nga sa Tagaytay, diba? Tanghaling tapat, may hino-hold up. Dito sa Tagaytay, tanghaling tapat, may hino-hold up.
Lalo pa kaya sa mga magugulo talagang lugar. 'Di ba? Oh. Tangina, hindi ako naniniwala dito. Para kay Panelo, hindi totoo ang mga inilalabas na figures ng PNP dahil sa mga nangyayaring krimen ngayon. Yan ang sinasabi natin ngayon, sinabi ko kanina. Ang kidnapping dito, biglang tumaas, hayag-hayagan. At pero mo, puputulan pa ng daliri yung isang bata. Yung isa naman na kidnap. Madali sabi, yung sinasabi nilang bumaba ang bilang na hindi po totoo yun. O sa Davao mismo. Hindi lang sa Davao, marami. Ang iba nga, hindi lang nakakarating na sa balita. Ang iba, hindi na nila pinalalabas. Ang tinutukoy ni Panelo ay ang isang estudyanteng Chino mula sa International School ng Taguig City na dinukot at pinutulan ng daliri at pinatay pa ang driver nito ng mga kidnapper na humihingi ng 20 milyong piso na ransom na kalaunan ay inabandona sa kahabaan ng Macapagal Avenue sa Parañaque City. Samantala, sa usapin naman ng nangyaring panloloob sa isang pawn shop sa Davao City, kung ito anya ay stage play o drama lamang para sirain ang imahe ng mga Duterte at Davao City, ay kabaliktaran anya ang magiging epekto nito. Alam nyo, ito, duda din ako dyan. Ito duda ako dito sa yung hold up na to na una. Yung may-ari ng na-hold up na na looban na pawn shop. Pawn shop, tama ba? Lola ho ni brother, yung vlogger na umihi sa harap ng Kingdom. Or hinihian yung poster or sinira at kung ano-ano pinagsasabi kay Pastor Apollo Kibuloy. No, doon palang duda na. Pangalawang duda dito, saan ka nakakita na mag-hold up ka sa napakalaking, ibigay mo ilang milyon daw yung nakuhang ginto dyan, alahas. Tapos nakamotor kayo, naka M16 kayo na nakamotor kayo, tanga ka nga ni. Tanga ka nga ni. Anak ng teteng, saan ka nakakita ng ganun? Nung mga hold up kayo, naka-single, tapos may Armalite kang dala. Dito hindi natin sinisisi yung mga kapulisan na nakahuli dito sa mga to. Ang pinupunto natin dito, etong mga kumag na to. Yan yung mga kumag na nakasakay sa motor. Halatadong binayaran para halatadong binayaran para lang manggulo dun sa Davao. Para lang may masabing may nangyayaring hold-upan sa Davao. Saan nga nakakita, bit mo Armalite, nakamotor ka. Kung papasok ka sa isa sa mga kung papasok ka sa isang pawn shop na alam mong marami kang makukuha, milyones, hindi ka man lang nag-arkela ng kotse. Tanga ka nga ni. Hindi ba? Anak ng teteng na yan, Saan ka nakakita niya, Tingnan mo yung, ito, milyon yan. Milyon yung nakuha nilang mga alahas. Tapos yung sinakyan yung motor na teka. Kalokohan. Ang magiging epekto nito sa mata ng publiko. Kung stage robbery yan, ibig sabihin, pinapakita mo doon na pati sa Davao, ang krimen nandun. O edi, kung yan ang inyong layunin, di lalo kayo mapapasama. Kasi nga, ang pinupunta natin, palaging may krimen Dati wala O, biro mo. O di ibig sabihin, kung stage man yan, mali na naman ang ginawa ninyo. Sa kabilang banda, hindi naman ito maiwasang maikumpara ang kapanahunan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa panahon ngayon ng kasalukuyang administrasyon ng Marcos Jr. na anya'y bagsak pagdating sa pagsugpo sa kriminalidad. Bagsak ang survey ng Presidente Marcos Jr. Kung ikukumpara mo sa panahon ni Presidente Duterte, napakataas ng pagtanggap ng tao. Dahil nga, kontrolado niya ang kriminalidad, ang illegal na droga, maraming bagay, aspeto ng lipunan. Ang ipinakita niya kung paano siya mamahala. Yun ang makikita mong diferensya. Kaya ang tao, hinahanap-hanap ang pamamahala ng isang Duterte. Para sa Diyos at Totoo yun. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Ito po asan ba? Dito, yan
Huwag niyo pong kalimutan, Pastor Apollo Sigibuloy and PDP Laban. Straight tayo. Duterte 9.